sa araw na ito, pero kalooban po ng Diyos ang mensahe na akin pong ibabahagi. At huwag po kayong umasa sa akin kasi ako po'y tao lamang. Umasa po tayo sa milagro na gagawin ng Diyos sa umagang ito. So, praise God. Mag-share po ako ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yun, ayaw sa yan. Kilala po ba natin yan? Si Abraham Maslow. Tayo muna ay magkaroon ng kaunting kaalaman. Patungkol po sa taong ito. At ang sabi po dyan, siya po ay isang American psychologist who developed a hierarchy of needs to explain human motivation. So, siya daw po yung nakadevelop ng hierarchy of needs o yung pangangailangan ng tao. At ang sabi po dito, yan, so ang pinaka-contribution po niya sa mga tao, mga kapatid, ay yung kung paano malalaman ng tao, kung paano matutugunan ng tao yung kanila pong pangunahin na pangangailangan sa kanila pong mga buhay. Praise God. So, dito po mga kapatid, so sinasabi po niya na ang kailangan daw po munang matugunan ay yung atin pong mga physical na pangangailangan. So, yan po ay ating mababasa, ating pong makikita mamaya. So, bago po nila makuha yung kanilang mga kagustuhan o yung potential, malaman nila yung kanila pong potential, kailangan nag-uumpisa po yun sa kanila pong mga basic needs. So, si Maslow daw po, kilala daw po siyang tourist of motivation. Wait lang. Yan. So, siya po ay nagpo-provide ng mga siya po ay nag-provide ng framework, or makikita po natin yan mamaya, para daw po maunawaan ng tao kung paano daw po matutugunan ang kanila pong mga pangangailangan. So tayo, alam ko po tayo bilang isang tao, marami po tayong mga needs. Di po ba? Sino may pangangailangan dito? Yan, lahat naman po pala tayo. Hindi lang natin masabi kung ano talaga yung pinaka na kailangan natin. So, ang purpose po ni Maslow, mga kapatid, ay para maintindihan po niya kung ano po yung pinaka pangangailangan, kung ano po yung nagpapasaya sa buhay ng isang tao. Bukod po doon, para malaman po niya kung ano po yung makakahadlang para makamit ng isang tao yung kasiyasiyang buhay. So, dito po, ayan to, pakita ko po sa inyo. Ayan. Yan po yung Maslow hierarchy of needs. So, ang una daw po dito, ito pong binabanggit na biological and physiological. So, para daw po makita niya kung ano po yung pangailangan ng tao, nag-uumpisa po yan sa pinaka-mababa. Huwag po agad sa taas at baka mamaya tayo lumagpak. Bababa muna po tayo. Ano po? So, sabi po dyan, una, physiological needs. So, ito na po yung ang pangangailangan ng tao ay yung pinaka-basic talaga. Pagkain, damit, ano pa, tubig, ano pa ba? So, marami pa. Yung physical po talaga, yung araw-araw na pangangailangan po natin. So, kailangan po ito ng tao para makasurvive po siya sa buhay. Siyempre, pag wala kang kinakain, sino kumain ng umagahan ngayon? Ay, wala. Lahat pala fasting. Ay, hindi. Lahat po pala ay nakakain. Ano po? So, yun daw po mga kapatid. Para daw po makasurvive ang tao, magkaroon siya ng kalakasan, kinakailangan po niyang pakainin yung kanya pong physical na pangangatawan. Praise God. Yung kasunod po, yung safety needs. Ayan. Dahil nakuha na po ng tao yung kanyang mga pangangailangan, pagkain, damit, inumin, ano po. Ang kasunod daw po dito ay itong safety needs. So ito naman po yung ang tao, naghahanap na siya nag-iisip na siya na kailangan secure na yung buhay niya, meron na siyang trabaho, kumbaga stable na. Ano po, meron na siyang health insurance. Sino may life insurance? Oh, yun, di po ba? So, ilan po yan? Ano po? So, dahil meron na siyang lakas, nakakaisip na po siya na isipin yung kanyang magiging future. Kasunod po nito, at dahil pakiramdam po ng tao, o kumbaga ang tao,
dahil nakikita niya kanyang sarili ay stable na, may kakayanan na, naghahanap na po siya dito ng love and belongingness. Yan. So sabi daw po ni Maslow, naniniwala po si Maslow na kailangan daw po ng tao ng pag-ibig. Kailangan din na sila ay makaramdam ng nakakaramdam ba tayo ng umiibig ba tayo? In short. So lahat po tayo umiibig lalo't higit sa atin pong Panginoon. So sabi po dito, naniniwala po siya na pag wala daw po ito, nagkakaroon po daw ng depressed, anxiety yung mga tao. Ano po? Bukod po dyan, ang love belongingness, yung ikaw ay may pag-ibig, hindi lang po higit sa lahat sa pamilya, sa atin pong mga kaibigan, nagkakaroon po ng kaibigan. At yung pang-apat po, yan, ito daw po yung self-esteem needs or yung binabanggit na pagpapahalaga o pagtingin ng tao sa kanya pong sarili. Ito po yung ika-apat na ito po yung nandun na yung iyong confident ka na dahil meron ka ng pangangailangang mga pagkain, kung ano, stable ka na. Kasunod, nandun na yung support ng mga loved ones mo. Ano po, kumbaga nagkakaroon na siya ng confidence. Nagkakaroon na daw po siya ng tiwala sa kanya pong sarili. At last, ito daw po yung self-actualization needs. So bago daw po makarating ang tao sa ganyang kalagayan, kinakailangan po niya, meron po siyang basic needs at psychological needs. So lahat po yung binanggit ko, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po maitatanggi na kailangan po talaga yan ng tao. Di po ba? Hindi po pwedeng palaging puro pagkain lang. Araw-araw ka lang kumakain, wala kang nakakausap. Di po ba? Hindi naman pwedeng secured ka lang, pero kumbaga, secured ka nga, stable nga ang buhay mo, may sarili ka namang mundo. Di ba? Hindi naman po pwedeng mangyari ang mga bagay na yon. So, ang pinaka-ultimate goal daw po ni Maslow is yung ma-reach niya yung higher needs, which is the self-actualization. O kumbaga yung fulfillment ng isang tao. Ano po? So, dito, maaaring si Maslow, gusto po niyang tulungan. Di po ba? Gusto niya pong tulungan yung tao na magkaroon po ng tamang direksyon sa mga, kung ano po yung gugustuhin niya, kung ano po yung magiging pangangailangan po niya. At nakikita ko naman po dito sa atin pong kay Maslow, wala naman pong masama, di po ba, na maging basihan niya ito, maging basihan po ito ng tao, o sundin, di po ba, para may guide siya. Di po ba, para may guide siya, ano bang uunahin ko? Kailangan ba secured muna, hindi na muna kakain? O kailangan muna pagkain, di po ba? Mga ganun pong mga bagay. At isa pong mapapansin natin dito, mga kapatid. May napansin ba kayo dun sa pinakita ko po? Ano pong napapansin nyo? Ano po? Yan. So, isa po sa mapapansin po natin dito, lahat po yan, mga kapatid, Maslow Hierarchy of Needs, pansariling kapakinabangan. Praise God. Para lang ma-fulfill or para lang ma-satisfy yung tao, kailangan po niyang maging basihan o maging batayan po yan. At lahat po yan ay pangangailangan ng ating pong mga laman. Praise God. Ito pong katawan natin. Ito pong mga kagustuhan natin. Basic needs, psychological needs, at magkaroon po ng self-fulfillment. So ngayon ang mga tao, mga kapatid, masyado pong attracted sa mga bagay dito sa mundo. Di po ba? Yung kayamanan, yung mga bagay na gusto nila pong makamit sa kanila pong mga sarili. At hindi po katakataka na minsan ang mindset po ng tao ay gagawin niya. Kumbaga hindi po siya titigil hanggat hindi po niya nakukuha yung mga bagay na gusto po niya. Ano po? So kalimitan, yun po ay yan ay ginagamit din o distraction para ang tao po ay maging abala dito po sa mga bagay sa lupa. Kumbaga, mas lalo niyang pahalagan yung kanyang sarili kaysa po ang iba pong mga bagay. Yan. So sabi ng Mark chapter 8 verse 36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Nabanggit to kanina ng ating MC, salamat sa ating Panginoon. Sapagkat ano ang mapapala ng tao
tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak ang kanyang kaluluwa o ang buhay. Praise God. Kahit meron ka na ng mga basic needs, kahit nakamit mo na, may achievements ka na, kahit napakaganda ng kalagayan mo sa buhay, ano naman po ang katumbas nito? Di po ba? Sabi dito, sapagkat ano ang mapapala ng tao? Di ba, makamtan mo na. Makamtan mo na lahat ng kagustuhan mo dito sa lupa. Makamtan mo na lahat ng pangarap mo dito. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So sabi ng mga ngaralan, mga kapatid, lahat po ng bagay ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat. Ano po, hindi natin alam bakit ganun ang pagkakasabi, pero wala daw pong kabuluhan ang lahat po ng bagay. At dyan po sa versikulong yan, makikita po natin kung gaano po ka-concern ang Diyos sa kaluluwa. Amen? Kung gaano po ka-concern ang ating Panginoon sa buhay ng isang tao. Kung gaano po ka-concern ang ating Panginoon sa kaluluwa ko, sa kaluluwa po natin, sa kaluluwa po natin lahat o sa buhay natin, mga kapatid. Sabi doon, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Mismong si Jesus po, mga kapatid, ang nagsabi nan. Sabi po ng Mark chapter 8 verse 37, For what shall a man give in exchange for his soul, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Praise God. Kahit nasa iyo na ang lahat, sabi ni Daniel Padilla, di po ba, nasa iyo na ang lahat, nakamit mo na, di po ba, nakilala ka sa inyong barangay, sikat ka, di po ba? Pero lahat po ng bagay na iniimpok po natin dito sa lupa, pagdating sa atin pong mga pisikal na pangangailangan, dito lang po yan. Praise God. Lahat ng achievements po natin, lahat po ng academics natin, lahat po ng ating hawak, meron mayaman ka man, ikaw man ay may hasyenda, di ba, maganda man ang iyong tirahan, may maganda ka namang trabaho, marami ka namang ipon sa bangko, di po ba lahat po ng bagay na yan, dito lang sa lupa. Amen. Praise God. So dadalhin ko po kayo sa mensahe na ang pinaka-kailangan mo. Amen. Sabi kanina ni Maslow, ang tao daw, kailangan ma-reach niya yung higher needs. So ito yung highest needs. Aba, tumataas yung boses ka. Yung pinaka, di ba? Pinaka-kailangan mo. At dito po natin malalaman, ano ba yung kailangan natin? Sa kabila ng meron po tayong mga bagay na iniimpok, meron tayong mga bagay na ating iniingatan dito po sa lupa. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. So mababasa po natin dyan, meron daw pong bahagi ang tao. Una, ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Yung katawan, alam po naman ito yung laman po natin. Ganito nyo nga po yung inyong, baka wala kayong laman. Baka kayo po ay mga espiritu. So ito po, may mga laman po tayo. Meron tayong buto. Meron tayong meron po tayong dugo. So yan po ay physical na bahagi ng tao. Pagdating po sa espiritu, ito naman daw po yung tinatawag na hininga ng buhay. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Praise God. So yung buhay na yan, hininga ng buhay, yan po yung galing sa ating Panginoon. At pagdating po dun sa kaluluwa, ito naman daw po ay spiritual na bahagi. Kumbaga nandun po yung makasarili, pangsariling kamalayan, at binubuo daw po ito ng kalooban, pag-iisip at damdamin. So tandaan niyo po yan. Kasi yan po ay babalikan natin. So ngayon po, kung babasahin po natin ang Book of Genesis, doon po natin makikita yung plan, yung original plan ng ating Panginoon. Di po ba, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at nung nakita ng ating Panginoon, nasiyahan siya. At nung nasiyahan po yung ating Panginoon, nakita niya na walang magiging tagapangasiwa ang kanyang mga nilikha. Kaya ang ginawa po ng ating Panginoon, nilikha po niya si Adan, at kasunod po nun ay si Eva. So dahil maganda po yung plan ng ating Panginoon, syempre,
Di po ba? Ang kaaway, palaging nandyan. Ang tukso, palaging nandyan. Ano po? Praise God. So dahil po doon, sila po ay sumuway or hindi po sumunod sa utos ng ating Panginoon. Kasi meron po doong utos na ibinigay ang Diyos kay Adan na huwag daw po nilang kakainin yung mansanas. No. Ay, hindi pala yung mansanas. Sino pong nakaalam na mansanas daw po yun? Bakit kaya mansanas? Pwede namang mangga. Di ba? Pwede namang bayabas. Di po ba? Pero sabi po dun ay bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. So yun daw po yung dapat hindi nila kakainin. Lahat pwede nilang kainin pero yun lang yung nag-iisa. Pero dahil sila po ay dahil sila ay natukso o dahil po sila ay hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon, sila po ay kumain. Ano po, dahil pagkatapos nilang kumain, nalaman po nilang parehas silang hubad. So, nung sila po ay sumuway sa utos ng ating Panginoon, doon na po pumasok yung kasalanan ng tao. Ano po, nagkaroon na po ng hanggan, nagkaroon na po ng limitasyon ng buhay ng tao, nagkaroon na po ng kamatayan. Sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ang paghuhukom. So yan, nagkaroon na ng kamatayan, nagkaroon na ng hangganan ng buhay ng tao. Sa halip na hindi, kung tutusin mga kapatid, kung hindi sumuway o sumunod lang ang sina Adan at Eva, maaaring ang mga tao habang buhay na mabubuhay. Di po ba walang kamatayan, walang paghihirap, ano po. Pero dahil po sa kanilang pagsuway sa ating pong Panginoon, doon na po nagkaroon ng kamatayan. At sabi dyan, minsang mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So yung binanggit po natin kanina sa 1 Thessalonians chapter chapter po yun? 5 verse 23. Ako yata hindi nakakatanda. 5 verse 23, ano po? Sabi doon, yung katawan, espiritu, kaluluwa. Yung katawan, mga kapatid, o yung laman po natin na meron tayong mga buto or mga kung ano-ano pa man po yan, ito yung ililibing. Diba? Pag namatay po ang isang tao, yung katawan po niya, ililibing. Ano po? At kalaunan ay babalik sa alabok. Ano po? At yung espiritu na binabanggit ko po kanina, na hininga ng buhay, yung buhay pong yon babalik sa atin pong Panginoon. At kasunod po, yung kaluluwa, yan. Yung kaluluwa ng tao, ito po yung haharap sa Panginoon. Ito po yung dadalhin ng ating Panginoon sa paghuhukom. Sa mga ngaral, chapter 12, verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Praise God! So kahit pala secret ko lang yung aking ginagawa. Di po ba? Kahit hindi kita ni sister, kahit hindi kita ng mga magulang ko. Di po ba? Sabi dito, lahat, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. So, hindi natin madadaya ang ating Panginoon kahit magtago pa tayo sa ilalim. Di po ba? Ngayon, mga kapatid, malalaman po natin kung bakit napakahalaga ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kung bakit napakahalaga ng buhay natin sa harapan po ng ating Panginoon. At dito po natin malalaman ano po yung di po ba, kailangan natin bilang isang tao. Sa Lucas chapter 16, ayan. Ano ba yan? 16 verse 19. Yan po, lalaking mayaman at si Lazaro. Marahil, ilan po sa atin, syempre yung mga kapatid po natin sa pananampalataya ay nalaman na po yan. Pero gusto ko pong ibahagi sa inyo to. Sabi ng verse 19, yan. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubig ng nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. So, dalawang klase po ito ng tao ha. Isang mayaman at isang pulubi. So, verse 21,
sa hangad na matapunan lamang ng mga mumong nahulog mula sa hapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. So ito pong isang lalaking mayaman, nasa kanya ng lahat. Baka nga nagawa niyo yung kay Maslow hierarchy of needs. Di po ba may basic need? Kumbaga, secured na yung kanya pong buhay. Samantalang itong pulubing ito, si Lazaro, umaasa lamang siya dun sa mga tira-tira nung lalaking mayaman. Sa verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So kahit sila po ay magkaiba ng estado sa buhay, dumating po sila dun sa parehas na kalagayan. Di po ba? Na-expired yung kanila pong mga buhay. Ano po, nagkaroon po ng kamatayan, na parehas po silang namatay. At dito mapapansin po natin, ano po yung pinagkaiba ng dalawa pagdating po sa kanila pong kalagayan. So yung pulubi daw po, dinala po siya ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal, at yung mayaman naman daw po ay inilibing din. So verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, o yung Hades po dito, kung babasahin po natin sa mga Bible, ito po'y tumutukoy sa, sino nakakaalam? Impyerno. Ano po? Hades or impyerno. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. Parang ganito po yan. Meron po dito, nandito po si Lazaro, nasa baba po yung lalaking mayaman. So nakatingala daw po yung lalaking mayaman. Nakita ng lalaki, ang ganda ng kalagayan ni Lazaro, samantalang ako dito, hirap na hirap, nagdurusa. Ano po? Sa verse 24, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy. So makikita po natin yung lalaking mayaman nasa hindi magandang kalagayan, nasa impyerno. Sabi nga, gusto niya na makainom man lang siya, di po ba? Makalasap man lang siya ng tubig kahit ipapatak na lang sa dulo ng daliri ni Abraham. Ano po, para lang maibsan yung kanya pong pagdurusa, maibsan yung kanya pong hirap. Sa verse 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. So yung lalaking mayaman, dahil siya ay mayaman, syempre, in-enjoy niya yung buhay. Di po ba, nagpakasasa siya. Kumbaga, mas binigyan po niya ng pagpapahalaga yung kanya pong sariling mga kagustuhan, sariling mga nais sa kanya pong buhay. At nakita po natin dito, si Lazaro, dahil siya po ay pulubi, nagtiis po siya sa kanya pong kalagayan, sa kanya pong hirap. Pero nakita naman po natin, mas maganda yung naging kalagayan ni Lazaro nung sila po ay namatay. Ano po? Sa Lucas chapter 26, kasunod na versikulo, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito. Dahil nga po yung lalaking mayaman ay uhaw na uhaw, gusto niyang makainom ng tubig. Sabi po dito, meron daw pong pagitan. Di po ba? May pagitan. Kung ito po yung... joke lang. Basta, may pagitan po sa gitna. Ano po? So sabi doon, wala daw pong makakapunta. Yung lalaking mayaman, hindi siya makakapunta sa kalagayan ni Lazaro. Si Lazaro, hindi naman po makakapunta sa kanyang kalagayan. Kasi meron pong harang, meron pong malaking bangin sa pagitan po nila. Sa verse 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama.
So, dahil naramdaman nung isang mayaman na yon na siya ay naghihirap, nagdurusa, ayaw po niya sa kanyang sarili, ayaw po niya na maranasan din yon ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya gayon na lamang po yung kanyang pakikiusap kay Abraham. So verse 28, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So pag sinabing dako na ito ng pagdurusa, ito po yung tinutukoy na impyerno. Di po ba? Ayaw. Di, kahit naman sino, di ba? Pag ikaw ay nasa kalagayan nung kapag ang tao ay nasa kalagayan ng lalaking mayaman, syempre, ayaw naman po niyang maranasan. Kumbaga, para sa kanya, siya na lang. Di po ba? Wag lang maranasan ng kanya pong mga pamilya. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. So verse 13, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Praise God. So, hindi daw sa kailangan gusto ng lalaking mayaman na papuntahin doon para maniwala yung mga tao na may impyerno, na may kapahamakan, na may pagdurusa. So, verse 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. So, totoo naman di po ba, sa makataong pag-iisip, napakahirap naman talagang paniwalaan na namatay ka na, tapos bigla ka muling nabuhay. Di po ba? So, makikita po natin dito, kung yung mga tao nga hindi naniniwala sa sulat o sa utos, di po ba, sa sinulat ni Moises, yung pakaya na may bumangong patay, di po ba, para lang ipaalam sa mga tao na merong pagdurusa, meron pong kapahamakan. Ano po? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung dahilan kung bakit hindi po tayo tumitigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po yung dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan ng tao ng kaligtasan. Kasi alam po natin, dalawa lang po ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Malinaw po sa binasa natin, amen? Amen. Malinaw. Di po ba? Kung gugustuhin ng tao na mapunta siya sa langit, magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Pero kapag ang tao ay nagnanais na mapahamak, napakadali lang. Di po ba? Madali lang. At sa binasa po natin, wala po itong binanggit na purgatorio. Malinaw, wala pong purgatorio na pag namatay ang tao, kailangan kang ipagdadasal ka dito sa lupa, tapos ililipat para maging maganda yung kalagayan. Wala pong ganon. Kasi kung meron pong ganon, di na ako mangaral salita ng Diyos. Di po ba? Bayain, kahit magpakasama na lang ako dito, pwede naman pala akong ipanalangin dito. Pag namatay, silipat na lang ako sa kabila. Di po ba? Pero hindi po ganon, mga kapatid. Kaya sa mga kaibigan, sa mga bisita po namin naririto, na patuloy po kayong dumadalo, kaya may mga kapatiran po na pumupunta sa inyong bahay para sharean po kayo ng salita ng Diyos, para tanggapin niyo po ang salita ng ating Panginoon, kung bakit po kayo naimbitahan sa church na to, para marinig po niyo ang katotohanan. Praise God. Dahil yung katotohanan, yan po yung magpapalaya sa tao. Amen. Praise God. So, narito po kayo upang marinig na may langit at impyerno, wala pong purgatorio, upang marinig mo na ang kaluluwa natin, ang buhay po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay mahalaga sa harapan po ng ating Panginoon. Praise God. Nagnanais po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na maging maganda po yung kalagayan natin dito sa lupa. Maganda po yun. Praise God. Pero hangarin po natin na pagdating ng mga huling araw, sa pagharap po natin sa ating Panginoon, praise God, alam po natin maganda din po yung kalalagyan natin sa kabila. Praise God. Ito po, mga kapatid, naririto po kayo para malaman ninyo na ang pinakamahalagang bagay na kailangan po natin sa mundong ito, kundi yung kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Kaligtasan po ng ating pong mga buhay. Wala na pong pinakamahalagang bagay na mahalaga sa harapan ng ating Panginoon, kundi yung buhay po natin na tayo po ay maglingkod, tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. Kasi alam po ng Diyos may kapahamakan. Yeah. Praise God, narinig niyo po, di ba? Nakita natin yung dalawang senaryo. Yung lalaki, yung isang mayaman,
na lahat, pero kulang. Di po ba? Yung pulubi, si Lazaro, di po ba nasa magandang kalagayan? Praise God. So para ang tao po ay makapasok sa langit, para magkaroon po siya ng buhay ng walang hanggan, magtamo ng kaligtasan, dito po yan nag-uumpisa sa lupa. Amen. Pag namatay po ang isang tao, wala na pong pagsisisi doon. Wala na po yung, Lord, pakiusap, dalhin mo ako sa magandang kalagayan. Lord, bigyan mo ako ng second chance. Wala na po, mga kapatid. Kaya dito po sa lupa natin uumpisahan ang kaligtasan. Dito po natin sa lupa uumpisahan ang pagdidesisyon na sumunod sa ating pong Panginoon. Praise God. Dahil alam po natin, mga kapatid, praise God, kung ang tao naghahangad na maligtas, meron din naman pong kapahamakan. Kung may buhay na walang hanggan, meron naman pong walang hanggang kapahamakan. Praise God. Nasa atin na lang po yung pagpili. Nasa atin na lang po yung pagdidesisyon. Pero dahil alam ko po, mga kapatid, mga kaibigan, na gusto nating makapunta sa langit. Amen. Di po ba gusto nating makasama ang ating Panginoon? Huwag po kayo matakot, hindi pa ngayon. Di po ba? Hindi pa tayo kukunin ng ating Panginoon dahil hindi pa tapos ang purpose ng buhay natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, ang Diyos napakabuti sa bawat isa. Amen. Praise God. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon kung ating pong nauunawaan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Amen. Kahit sino naman, di po ba? Sa magulang, ayaw ng mga anak ay mapahamak. Amen. Di ba? Ganon din po ang ating Panginoon. Lalo't higit ang Diyos na nagkakaloob po ng buhay natin. Ayaw ng Diyos na ang tao ay manatili sa pagkakasala. Ayaw ng ating Panginoon ng tao ay mapahamak. Gusto nga po ng Diyos na ang tao ay maligtas eh. Di po ba? At wala naman pong tao na naghahangad ng mapunta sa impyerno. May kilala po ba tayo? Wala? Baka may kilala kayo, sabihin niyo sa akin. Sharean ko ng Word of God. Praise God. So, wala, di po ba? Walang tao na naghahangad na pagkatapos ng kanyang buhay, pagdurusa yung daranasin niya sa kabila. Wala pong naghahangad na ganon. Pero kung meron mang tao na naghahangad ng ganon, wag naman. Parang awa mo na. Di ba? Mahal tayo ng ating Panginoon. Pero kung yun nga, di ba? Kung may mga ganon yung tao, madali lang. Huwag ka lang sumunod sa ating Panginoon eh. Di po ba? Alam na. Di po ba kung gusto ng tao na mapahamak, makapunta sa impyerno, huwag ka sumunod sa Diyos. Napakadali lang po. Ano po? Pero mahal po tayo ng Diyos. May kaligtasan po, mga kapatid, na naghihintay sa mga tao na susunod sa ating Panginoon. May kaligtasang naghihintay. May buhay na walang hanggang naghihintay. Praise God. At meron din namang kapahamakan dun sa mga tao na ayaw talaga. Ang daming mga kinukonsidera. Ang daming mga iniisip. Di po ba? So, ang naghahangad na makapasok sa kaharian po ng Diyos, nakasalalay po yun sa inyong desisyon. Sa ating desisyon. Di po ba? Kung gusto mong malangit, nasa pagdidesisyon mo yan. Kung gusto mong mapahamak, nasa pagdidesisyon mo po yan. Sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod. Mga tao lamang, sabihin nyo nga po. Mga tao lang. Mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. Sa versikulo pong yan, mga kapatid, kung sapat lang ang pagtawag sa ating Panginoon para makapasok sa kaharian niya, hindi na po ako mangangaral. Lagi na lang akong tatawag sa Panginoon. Panginoon, iligtas mo po ako. Panginoon. Di po ba? Pero sabi po dyan, hindi po sapat na ang tao ay tumatawag lang sa Panginoon. Kailangan po ay sumusunod. Ganun po mga kapatid, mga kaibigan, kahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Kahit lahat ng tao ay tumatawag sa ating Panginoon, ngunit hindi naman sumusunod, di po ba? Anong mangyayari? Wala rin. Di po ba? Kaya alam niyo po, tinitingnan ng Diyos yung pagsunod natin. Sa magulang, sino pong magulang dito? Ako po hindi magulang. Sa magulang, di ba, masakit na inuutusan niyo yung anak niyo, hindi naman sumusunod. Di po ba nagagalit kayo? Sinong nagagalit? O, di ba? Normal po yun. Pero yung Diyos, mga kapatid, nalulungkot siya. Nalulungkot po ang ating Panginoon kapag ang tao ay hindi sumusunod
sa Kanya. Kapag ang tao hindi po sumusunod sa utos po ng ating Panginoon. Sa Lucas chapter 6 verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Malinaw! Napakalinaw mga kapatid. Alam ng Diyos kung sino po yung mga taong tumatawag lang. Alam po ng Diyos kung sino yung mga tumatawag lang sa Panginoon at hindi naman sumusunod. Ano po? Kaya nga po, wag laging pagtawag lang sa Panginoon. Kailangan din natin ng pagsunod. Kailangan din nating sumunod, mga kapatid. Unfair naman sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng lakas. Yung buhay at lakas po natin, hindi po ito nakadesenyo lang para gugulin natin dito sa mundo. Punin yung mga bagay na gusto po natin, malasap natin, ma-achieve natin yung mga gusto po natin. Higit po sa lahat, mga kapatid, yung atin pong mga buhay. Praise God. Gusto po ng ating Panginoon na tayo po ay maligtas. Gusto po ng ating Panginoon na tayo ay maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya pong utos. At alam niyo po, pag tayo ay susunod sa ating Panginoon, maglilingkod sa ating Panginoon, sa bandang huli, tayo po ang magbebenepisyo. Amen. Praise God. Walang ibang magbebenepisyo ng kaligtasan na dinesisyonan mo dito sa lupa, kundi ikaw lang din. Di po ba? Hindi naman nagdesisyon ako maglingkod sa ating Panginoon, tapos ang makikinabang ibang tao. Di po ba? Di huwag ka na maglingkod. Di po ba? Pero dahil gusto po nating maglingkod sa ating Panginoon, tayo po ang magbebenepisyo kapag tayo po ay susunod sa ating Panginoong Jesus. So Marcos chapter 7, verse 6. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hindi po natin madadaya ang ating Panginoon. Praise God. Kasi alam naman ng Panginoon, sabi nga ng Bible, ang mata ng Panginoon nakatitig sa lahat, sa mabuti at masama, nakamasid po talaga siya. Di po ba? Kaya dito, mga kapatid, hindi po natin madadaya ang ating Panginoon. Marahil nababanggit natin na mahal natin ang Diyos, marahil lagi tayong nananalangin, pero nakikita po ng Diyos yung laman po ng ating pong mga puso. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag kang maghangad ng kaligtasan kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kayang magdesisyon para sa kaligtasan na gusto mo. Praise God. Ang tao, napakadami ko na pong na-Bible studyhan. Lagi kong tinatanong sa kanila pag dumadaan kami sa ganitong pag-uusap, langit, impyerno. Sino, gusto niyo po bang malangit? Gusto naman nila eh. Di po ba? Wala namang may ayaw sa langit. Di po ba? Kaso nga lang mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpasok sa kaharian po ng Diyos, kung gusto po nating maligtas, kung gusto po nating magtamo ng buhay na walang hanggan, praise God, yun po ay sabi ko nga, nag-uumpisa po dito. Hindi po pwedeng nangangarap lang tayo. Hindi pwedeng, Lord, gusto ko po, parang awa mo na, magsasaya muna ako dito, pero gusto ko po sa langit ang punta ko pagkatapos ng buhay na to. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan maipakita po natin sa Panginoon yung ating pagsunod. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay magdesisyong sumunod sa ating Amen. Praise God. Wala po tayong, kung tutusin, lagi ko po itong binabanggit, wala pong bagay na hiningi ang Diyos. Ano bang hiningi ng Diyos sa atin? May hiningi na po ba ang Diyos sa inyo? Sinabi ba ng Diyos, okay, yung mga papasok sa langit, yung mayaman lang. Sinong mayaman dito? Okay, o hindi mayaman. Diba? Sinong may sasakyan dito para naman kahit pa paano makasakay yung mga diba? Wala, di po ba? Wala namang bagay na hiningi ang ating Panginoon. Walang material na bagay na hiningi ang Diyos. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, yung pagsunod. Di po ba? Yung ating buhay. Yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa John chapter 14 verse 15, kung ako inyong iniibig at ay tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. Ba, kung mahal natin ang ating Panginoon, lahat naman tayo nagmamahal sa Panginoon eh. Amen. Di po ba, walang magsasabi dito, hindi ko mahal si Jesus dahil ang dami ko ng mga pagsubok sa buhay. Di ba, walang magaganon mga kapatid. Di po ba, walang magsasabi na ayaw ko sa Panginoon. Lagi na lang ako binibigyan ng pagsubok, napakatindi na ng pagsubok ko, hindi ko na mahal si Jesus. Di ba? Wala naman pong ganon. Lahat po
sa akin, lahat nga tayo may takot sa Panginoon eh. Di po ba? Lahat tayo natatakot sa Panginoon. Pero sabi dito, kung iniibig po natin ang Diyos, sinusunod po natin ang kanyang mga utos. Praise God. Madali lang po ang paraan na ibinigay ng Diyos para ang tao po ay makasunod sa kanyang mga utos. Di po ba? Madali lang. Di ba? Doon kay Maslow Hierarchy of Needs, kailangan mo pang, kung yun ang babasihan mo, mapapaganda talaga yung buhay mo. Di ba? May pagkain ka na, kumbaga may direksyon na yung gusto mong mangyari. Sa ating Panginoon, wala pong ibang daan ng kaligtasan kundi ang pagsunod sa Diyos. Amen. Wala pong iba. Praise God. So meron po tayong dapat gawin sa mga bisita po namin kasama dito. Praise God. Kung gusto po natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, umpisahan po natin dito sa lupa. Praise God. Kung gusto nating maligtas, umpisahan po natin dito sa lupa. Tayo po ay magdesisyon sa ating Panginoon. Una, kailangan po natin ng pananampalataya. Sa Marcos chapter 16 verse 16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, napakahalaga po ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pananampalataya na ang Diyos ang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. Ang Diyos ang magliligtas po sa ating lahat. Sa John chapter 3 verse 16, sabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba na ibinigay niya sa sangkatauhan? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya, so yung sasampalataya pala sa ating Panginoon ay hindi mapahamak, kundi magkaroon po ng ano? Buhay na walang hanggan. Kung tayo pala po ay sasampalataya sa ating Panginoon, kung sasampalatayanan po pala natin ang Diyos, hindi daw po tayo mapapahamak. Bagkos, pagkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kung nagnanais ka na maging maganda yung buhay mo dito sa lupa, higit nating pagnaisin yung maging maganda yung kalagayan natin sa kabila. Praise God. Ay, ako, sa akin po ha, napakabanas dito sa Pilipinas. Di po ba napakainit? Di po ba? Napakainit nga naman dito sa unahan, mainit. Amen, joke lang, mainit talaga. Ano po, mainit, di ba? Masakit sa balat, pag yung init ng araw, masakit sa balat. Tapos, ang dami mo pa ditong problema, ang dami mo pa ditong pagsubok sa buhay. Di po ba? So, nandito na lahat. Nandito na sa mundong ito yung pagdurusa. Medyo, slight pa. Di po ba? Yung sa kabila kasi ang mas malala eh. Doon talaga, wala na eh. Wala nang kasiyahan doon. Pag yung ang tao ay gusto mapahamak. Ano po? Pangalawa, ayan, kailangan po nating pagsisisi. Sa Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Sabihin nyo nga, walang matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid. Sabi sa verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa bato, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabi, ay look, ay mabuting tao dito. Hindi nga ako nakikipag-away sa kapitbahay ko eh. Hindi nga ako nakikipag-chismisan. Ay, yun lang, pag mamarites. Ano po? So, sabi dito, wala daw pong matuwid, wala kahit isa. Kaya mahalaga po na kailangan ng tao na siya ay magsisi. Para ano? Para mapatawad po. Kumbaga, yung pagsisisi, ito ay pagbabago ng ating pong mga kaisipan. Pag tayo po ay magdidesisyong magsisi, maglingkod sa ating Panginoon, kailangan iwan po natin yung mga dati nating mga buhay, maling pananampalataya, maling pagsunod sa ating pong Panginoon. Yung pangatlo, kinakailangan po natin ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa Gawa chapter 2 verse 38, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ng Espiritu Santo. Pag tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay nagsisi na, kailangan pong mahugasan yung ating pong mga kasalanan. At bukod po doon, pag tayo po ay nagsisi, kailangan po nating dumaan dito sa bautismo. Hindi po pwedeng pananampalataya lang at pagsisisi. Kasi yung kapatawaran
kasalanan, ng kapatawaran ng kasalanan ng tao, nandito po sa pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise God. So alam ko, naririnig nyo na po yung bautismo. Yung mga kapitbahay dito, naririnig na nila yung salitang bautismo. Di po ba? Hindi po ito bago. Pero ang isip ng iba ay binyag yan. Wala pong binyag sa Bible. Kahit tayo po ay magbibigay po ako ng... May bibigay pa ako? Meron. Kahit hanapan niyo po, yung... Siyempre, pag yung gawa-gawa ang mga Biblia lang, ay baka nga may binyag doon. Di ba? Pero wala po. Wala pong binyag na binabanggit. Purgatorio, wala. Binyag pa kaya? Di po ba? Wala po, mga kapatid. So, itong bautismo, kailangan po tayong makaranas dito. Kailangan, sabi ng ating Panginoon, lahat ay kinakailangan ipanganak na muli. Lahat po tayo ay kinakailangan mabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. So, hindi po ito binyag. Kasi ang binyag, ching. Di ba? Ganun ba? Ay, hindi. Basta wisik-wisik lang yun. Di po ba? Hindi ito biro. Totoo po yun. Ang tama pong bautismo, kinakailangan po ilubog yung buo nating katawan. Amen. Kasi bakit? Abay, pag wisik-wisik lang yun. Diba? Pag nilubog, kaya po, kailangan ilubog yung buong katawan natin. Kasi yung isip po natin nagkakasala. Yung kamay natin nagkakasala. Yung paa natin nagkakasala. Kaya lahat ito kailangan mabasa. Lahat ito kailangan mahugasan. Di po ba? Hindi pwedeng babautismuhan ka nakatas yung kamay. Hindi po. Kailangan lahat mabasa. Para ano daw po? Mapatawad yung ating mga kasalanan. Praise God. Kasunod po noon, tatanggapin po natin yung kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon yung pagpapabautismo, mga kapatid, mga kaibigan. Sino po ba dito mga bisitang kasama? Yung mga dati nang dumadalo? Sino po yung hindi pa nakakaranas ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon? Meron pa. Baka nahiya lang po kayo. Okay lang po yan. Pero sabi po dito, kinakailangan daw po tayong mabautismuhan sa pangalan. O, napakahalaga. Hindi po to basta bautismo lang na ilubog ka sa tubig, tapos mamaya ka na isang oras kang hindi po ganun ha. Segundo lang. Baka mamatay na. Yari na. Hindi po ba? Ang pagpapabautismo, kailangan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Kung kayo po ay nakaranas ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi po yan tamang bautismo. Amen. Ang tama pong bautismo, may pangalan na hinihingi. Praise God. Bakit napakahalaga ng pangalan ng ating Panginoong Jesus pag tayo po ay binautismuhan? Sabi ng Gawa chapter 4, verse 12, basahin po natin, sabay-sabay tayo. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng alin? Kaligtasan. Praise God. Sa pangalan lang pala ng ating Panginoong Jesus, hindi pala sa pangalan ni Pilato, hindi pala sa pangalan ni Ama, ni Anak, ni Espiritu, kundi sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang ibang pangalan. Kailangan nating maranasan ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi sa pangalan ng Panginoong Jesus, matatagpuan natin ang kaligtasan. Kaligtasan ang binanggit, mga kapatid. Pag sinabing kaligtasan, aba, magandang kalagayan yan. Hindi sinabing kapahamakan, kundi kaligtasan. Sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon Jesus po yun ha, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano pang hahanapin mo? Ano pang hahanapin ng tao? Ay nasa Diyos na po yung pinaka-kailangan natin. Nasa Diyos na po yung pinaka-kailangan natin, yung kaligtasan. Hindi po tayo maililigtas ng magandang estado po natin sa buhay. Hindi natin pwedeng, Lord, babayaran ko na lang para makapunta ako sa langit. Kung ganun ang sistema at pamantayan ng Diyos, hindi po talaga ako makakabayad. Aba, ay baka malaki. Di ba? Malaki ang hilingin ng Diyos. Di po ba? Baka hilingin ni Lord ay 1 million. Walang 1 million. Kung bebenta ko yung kidney ko, baka. Di po ba? Pero mga
kapatid, praise God, hindi po natin pwedeng bayaran ng pera ang kaligtasan. Praise God. Ang kailangan po natin, pagdidesisyon sa Diyos. Pagdidesisyon na sumunod sa Panginoon, pagdidesisyon na makapasok sa langit, pagdidesisyon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Alam niyo po, kahit yung tao magkaroon na po siya ng napakaraming magagandang bagay dito sa lupa, di po ba nakakaramdam pa rin siya ng, parang hindi siya nasasatisfy, parang hindi pa rin siya masaya. Di po ba? Pero pag tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon, sabi ng inawit kanina, masayang maglingkod sa Diyos. Praise God, masaya po ang maglingkod sa ating Panginoon. At sabi ko nga po kanina, sa ating Panginoong Jesus, lamang po matatagpuan ang kaligtasan. Sino gustong maligtas? O di po ba lahat tayo? Gusto nating maligtas, gusto nating makapasok sa langit, gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Sabi ng Gawa chapter 22, verse 16, at ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. So, ganun po kahalaga mga kapatid yung pagpapabautismo para malinis po tayo sa ating mga kasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Praise God, narinig po natin yung paraan para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pananampalataya, pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tatanggapin po natin yung kaloob ng Espiritu Santo. At baka naiisip po lang, meron po kasi ako, medyo share ko lang, meron po kasi kaming Bible study na nasa-share na, nababahagian na namin patungkol sa plano, paraan, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang nasa isip niya, lagi daw sinasabi ng kapitbahay niya na, pag nagpabautismo ka dyan, kaanib ka na nila. Kaanib. Praise God. Ang pagpapabautismo po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, sumusunod po tayo sa utos. Praise God. Ito po yung pangako na tayo pong lahat kinakailangang ipanganak na muli, kinakailangang mabautismuhan. Hindi po sinabi ng Diyos, okay, yung mga malalakas lang, mga kabataan lang ang pwedeng makapasok sa langit. Yung mga kabataan lang ang nakakaunawa na makapasok sa sila lang. Di po ba? At yung paano na yung mga may edad na? Di ba yung mga 60 na? Tatay, ilang taon ka na? Ilan po? 75, lagpas pala ako. Di po ba? So hindi po mga kapatid, ang pagpapabautismo, tayo po ang magdidesisyon dito. Praise God. So sabi dyan, di po ba? Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Pag sinabi ngayon ng araw, hindi po bukas, syempre. Diba? Hindi kahapon, hindi sa Monday, hindi sa Tuesday, kundi ngayon po ang araw ng kaligtasan. Bakit ngayon po ang araw ng kaligtasan? Hindi ko po kayo tinatakot ha. Isa lang po yung buhay natin. Isa lang po. Di po ba? Alam naman natin kapag ang tao ay namatay at hindi naglingkod sa ating Panginoon, mapapahamak. Praise God. Kaya sinasabi po ng versikulo na ngayon po ang araw ng kaligtasan kasi hindi po natin hawak ang ating buhay. Ang Diyos po ang nagbigay, ang Diyos po ang may karapatang bumawi. Di po ba? Kaya po pinapangaral, kaya po namin pinapangaral, binabahagi ng mga kapatid namin yung salita ng Panginoon. Bakit namin binabahagi po ito? Dahil gusto po ng Diyos na tayo po ay maligtas. Gusto po ng Panginoon na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan po kasi mga kapatid, yung buhay na walang hanggan, nakalaan po talaga to sa mga tao na susunod. Sa mga tao na handa po mga kapatid. So wala pong ibang daan ng kaligtasan kundi ang pagsunod po sa atin pong Panginoon. Ito po yung pinakakailangan natin. Ito yung pinakakailangan ng tao. Hindi po natin pwede kasing ipagmalaki sa Diyos na, ay Lord, maganda naman yung buhay ko dito, tanggapin mo naman ako sa langit. At sabi din po ng Bible, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, ipagsusulit natin sa Diyos. Maglingkod man po ang tao, sumunod man ang tao sa ating Panginoon, ipagsusulit pa rin po nun. Lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon, lahat tayo ay hahantong sa paghuhukom. Lahat tayo titingnan ng Diyos, ano ang ginawa mo sa lupa para tanggapin ka sa langit.
Kaya sabi ko po sa inyo, ang pagdidesisyon, dito po yan nag-uumpisa. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Gusto po ng ating Panginoon na tayo po ay maligtas. Praise God. Kaya tayo naman po mga kapatid, mga kaibigan na nakakaunawa ng salita po ng ating Panginoon, magdesisyon po tayo. Ito po yung araw ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos para tayo po ay tumanggap, para tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Praise God. May babasahin po ako sa Ezekiel chapter... Ezekiel chapter 33. Wait lang po ba? Sa Ezekiel chapter 33 verse 11, babasahin ko po sa inyo. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Di po ba? Yun ang hangad ng Panginoon eh. Tayong mga tao, magbagong buhay, magbalik loob sa Panginoon, sumunod sa ating Panginoon. Praise God. Kung gusto po natin ng magandang kalagayan pagkatapos ng buhay dito sa lupa, gawin na po natin yung magagawa natin para makasunod po tayo sa ating Panginoon. Praise God. Yung buhay natin, mga kapatid, pag tayo ay nagigising sa umaga, meron po tayong bagong lakas. Di po ba? May bago tayong buhay. Hindi, yung pagising natin sa umaga, hindi po yan dahil gusto mo. Gusto yan ng Panginoon. Bakit po? Dahil binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Pagkakataon na ang tao po ay makapagsisi, maglingkod, at sumunod po sa ating Panginoon. Praise God. So, mahal po tayo ng Panginoon. Hindi po ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po nakabase ang Diyos. Anong maganda ba ang kalagayan mo dito? Di po ba? Hindi nakabase ang Diyos sa antas ng ating pinag-aralan. Hindi nakabase ang Diyos sa ganda ng ating buhay dito sa lupa. Di po ba? Ang babasihan ng ating Panginoon, yung ating pong mga puso, kung tayo po ba ay handang sumunod sa ating Panginoon. Yun po ang basihan ng ating Panginoon, yung ating kalooban, yung ating pong pagdidesisyon. Kaya sabi ko po sa inyo, ang Panginoon, grabe po ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Grabe yung pagmamahal ng ating Panginoon. Praise God. Nandun po yung talagang sabi ng Biblia, yung kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao. Praise God. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Gusto po niya na malaman natin na ito po yung katotohanan. Na mayroon pong buhay na walang hanggan, may magandang kalagayan sa kabila, mayroong kapahamakan para sa mga taong hindi susunod. Kaya sabi ko po sa inyo, umpisahan po natin sa pagdidesisyon. Praise God. Ang kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Hindi porket yung kakilala mo ay naglilingkod na, madadala ka na pagdating ng panahon. Hindi po. Kanya-kanya tayo. Lahat po tayo ay haharap sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, ipagsusulit natin sa ating Panginoon. At alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Panginoon yung ating pong mga kalooban. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Wala pong pinakamagandang desisyon na magagawa ang tao, kundi yung maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God! Alam ko na unawaan niyo po ang salita ng ating Panginoon. Sabi kanina, better than silver and gold. Higit pa sa pilak at ginto. Higit pa sa pilak at ginto, mga kapatid. Pagdating sa kaligtasan, ito po yung pinakakayamanan natin. Pagdating sa pagtanggap sa ating Panginoon, ito yung kayamanan natin. Yung pagsunod sa ating Panginoon, ito yung pinakamataas na kayamanan po natin. Praise God, hallelujah. Tayo po ay tatayo, mga kapatid, sa umagang ito. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mabuti ang Diyos at gusto ng Panginoon na tayo po ay lahat ay makapasok sa kanyang kaharian. Praise God.